Sa likod ng marangyang mansyon at tila walang katapusang yaman, si Doña Esmeralda ay may pasan na krus na hindi kayang pagaanin ng milyon-milyong piso. Ang kanyang nag-iisang apo, ang siyang huling alaala ng kanyang yumaong anak, ay may malubhang karamdaman at tila nawalan na ng ganang mabuhay. 10 ng yaya ang kanyang sinubukan, lahat ay nabigo. Hanggang sa isang araw, isang simpleng babae mula sa kahirapan, si Elara, ang aksidenteng napadpad sa kanyang harapan para lamang mag-apply bilang janitress. Dahil sa desperasyon, kinuha niya ito. Ngunit ang katulong na binayaran lamang ng Donya para mag-alaga, siya pala ang itinakdang magligtas sa buhay ng bata sa paraang hindi kailanman inaasahan. Isang lihim mula sa nakaraan ng kanilang matutuklasan, isang katotohanang babago sa lahat. Ang hangin sa masikip na eskinita ng Sitio Malaya ay tila may sariling bigat, isang bigat na dala ng amoy ng pinaghalong usok, alikabok, at ng hindi maikakailang amoy ng kahirapan. Dito nakatira si Elara, sa isang maliit na barong-barong na ang dingding ay pinagtagpi-tagping yero, karton at lumang tarpaulin, isang tahanang sinubok na ng maraming bagyo, ngunit nananatiling nakatayo. Tulad niya, 26 na taong gulang lamang si Elara, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na ng isang taong marami ng napagdaanan. Mga matang pagod, pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay, kahit may kalyo na dahil sa walang humpay na paglalabada, ay laging malinis at maingat sa bawat kilos. Ang bawat sentimong kinikita niya mula sa pagtanggap ng labahin sa mga kapitbahay ay maingat niyang binibilang. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanya, ang kanyang ina. Si Aling Martha, ang kanyang pinakamamahal na inay na matagal nang may sakit sa baga. Bawat umaga, ang unang bumubungad sa isip ni Elara ay hindi ang almusal, kundi ang presyo ng gamot na kailangang inumin ng kanyang ina. Ang nebulizer ay kailangang laging handa, ang pagkain na kailangang masustansiya kahit paano. Ang lahat ng iyon ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Habang kinukusot niya ang mga damit sa lumang batya, ang isip niya ay lumilipad. Iniisip niya kung sapat ba ang kikitain niya sa araw na ito, kung may darating pa kayang magpapalaba bukas. Minsan sa sobrang pagod, napapapikit na lang siya at bumubulong ng dalangin. Isang simpleng pangarap, ang gumaling si inay at magkaroon sila ng isang maliit na bahay na hindi tinatagos ng ulan. Yun lang, simpleng-simple. Isang hapon, habang siya'y nagsasampay, isang kaibigan ang lumapit sa kanya. May ibinulong itong balita. Elara, sa Montenegro Tower daw sa Makati, kailangan nila ng janitress. Baka mas malaki ang sahod doon. Montenegro Tower. Ang pangalan pa lang ay parang napakalayo na sa mundong kanyang ginagalawan. Isang gusaling tila inaabot ang mga ulap para sa isang tulad niya. Ngunit nung gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang nahihirapang paghinga ng kanyang ina, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kailangan niyang subukan, para sa kanyang inay, susubukan niya ang lahat. Kinabukasan, isinuot niya ang kanyang nag-iisang disenteng bestida. Kinuha niya ang isang kupas na folder na naglalaman ng kanyang mga papeles. Dala ang kaunting pera para sa pamasahe at isang pusong puno ng panalangin. Tinahak niya ang daan patungo sa isang mundong hindi niya pa kailanman nakita. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Basta ang alam niya, kailangan niyang lumaban. Kung ang mundo ni Elara ay puno ng pawis at pagsisikap, ang mundo naman na ating tutuklasin ngayon ay salamin ng karangyaan. Ngunit may taglay na lamig, isang daigdig na napakalayo sa mga eskinita ng Sitio Malaya na tila imposibleng pagtagpuin. Lumilipad tayo ngayon sa isang eksklusibong subdibisyon kung saan ang mga pader ay mas matataas pa kaysa sa pangarap ng maraming Pilipino. Dito nakatayo ang isang mansyon, hindi lamang basta bahay, isa itong palasyo. Isang istruktura na yari sa salamin at marmol,
nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Napapaligiran ito ng hardin na perpektong inalagaan. Bawat dahon at bulaklak ay tila sinadya upang magbigay puri sa kapaligiran. Ang hangin dito ay mabango, amoy ng mga mamahaling bulaklak at ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda at yaman, mayroong kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi, walang buhay, tila isang gintong hawla na walang ibon. Dito nakatira si Doña Esmeralda Vida de Montenegro, isang byuda. Sa edad na lampas 60, ang kanyang tindig ay nananatiling matikas at maringgal. Ang kanyang buhok ay laging pulidong nakapusod, walang ni isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang mga damit, gawa ng sikat na taga-disenyo, ang kanyang mga alahas, kumikinang sa bawat galaw. Siya ay nagmamay-ari ng malalaking korporasyon at ang kanyang salita ay batas sa mundo ng negosyo. Tunay na isang babaeng may kapangyarihan, ngunit tulad ni Elara, mayroon ding itinatagong kwento ang mga mata ni Doña Esmeralda. Sa likod ng matigas na tingin at perpektong ayos, mayroong ulap ng kalungkutan, isang pag-aalala na hindi kayang bilhin ng milyon-milyong piso upang mawala. Malamig siya, tila isang reyna na naninirahan sa kanyang nagyayelong kastilyo. Ang dahilan ng kanyang kalungkutan, ng kanyang takot, ay ang kanyang nag-iisang apo, si Leo. Isang batang lalaki na 6 na taong gulang. Mula nang pumanaw ang kanyang anak na si Isabela, ang ina ni Leo, ang bata ang naging sentro ng kanyang mundo, ang tanging liwanag sa kanyang nag-iisang buhay. Ngunit si Leo, mayroon siyang isang bihirang kondisyon sa dugo, isang kondisyon na patuloy na bumabagabag sa puso ng Donya. Ang bawat ubo, ang bawat lagnat, ang bawat pagkapagod ni Leo ay parang sumasaksak sa kanyang puso. Pinipilit niyang maging matatag upang pangalagaan ang apo niya, ngunit ang takot na mawala rin si Leo, ang tanging natitirang alaala ni Isabela, ay patuloy na bumabalot sa kanya. Iyon ang dahilan ng kanyang kasungitan. Iyon ang dahilan ng kanyang pagiging masyadong mahigpit. Takot. Purong takot. At sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, hindi niya makahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan para sa apo niya. Ang mga yaya, 10 na. Lahat ay hindi nagtagal, lahat ay nabigo. Ang kanyang desperasyon ay lumalalim. Patuloy siyang naghahanap. Nangangailangan siya, kailangan niya ng mag-aalaga sa kanyang apo, ang kanyang pinakamamahal na Leo. Sa mga matataas na gusali ng Makati, mistulang lumilitaw ang Montenegro Tower na tila isang dambuhalang kristal. Ang bawat salamin nito ay sumasalamin sa asul na kalangitan at ang loob nito ay napakalamig. Napakalayo nito sa mainit at maalikabok na Sitio Malaya. Si Elara, dala ang kanyang simpleng pangarap, ay naglakas loob na pumasok sa malaking lobby. Ang mga hakbang niya ay halos hindi marinig sa makintab na marmol. Habang tumitingala, ang bawat detalye ng lugar ay bumubulong ng yaman. Yaman na hindi niya akalaing makikita sa personal. Ang puso ni Elara ay kumakabog. May halo itong takot, kaba, pero higit sa lahat pag-asa. Merong kaunting pag-asa, kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang inay. Lumapit siya sa elevator, hinahanap ang HR o Human Resources sa mga pindutan. Ngunit sa kanyang pagkalito at dahil sa pagnanais na makita ang PH para sa personnel hiring sa listahan, napindot niya ang PH button. Ito pala ang penthouse, ang pinakamataas. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa itaas, isang kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanya. Isang tahimik, ngunit malawak at eleganteng opisina. Wala siyang nakitang tao, subalit mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng isang malaking silid, narinig niya ang isang boses. Isang boses na puno ng galit, pagkadismaya at labis na desperasyon. Hindi ko maintindihan. Pang-10 yaya na iyan sa loob ng 1 taon. Wala bang matinong tao sa ahensyang iyan? Ang apo ko,
Kailangan niya ng tamang alaga. May makahanap naman sana ng matino, kahit sino. Ngayon na, kasunod nito ang malakas na kalabog. Tila isang teleponong ibinagsak, nanginginig si Elara. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago. Sa kanyang pagmamadali at pag-atras, natabig niya ang isang mamahaling florera sa gilid ng mesa. May marinig na malakas na tunog ng basag. Nagulat siya. Biglang bumukas ng maluwag ang pinto. Mula doon, lumabas si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Ngunit nang makita niya si Elara, nakatayo roon takot na takot at may hawak na resume sa nanginginig na kamay. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Tinitigan niya si Elara mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang simpleng pananamit nito. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang sinseridad at hiya sa mga mata nito. Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa palapag ko? Tanong ng Donya, ang boses niya matigas. Pero may bahid ng pagtataka. Pasensya na po ma'am, nagkamali lang po ako sa paglagay. A-apply po sana ako bilang janitress. Halos pabulong na sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tinitigan ulit siya ni Doña Esmeralda. Matagal. Sa isang iglap, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ng matanda. Isang desisyon na dulot ng labis na desperasyon. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang nakasanayang protokol. Lumapit siya kay Elara. Marunong ka bang mag-alaga ng bata? Nagulat si Elara. Popo, ang tanong na iyon, bakit? Oo po, ma'am. Ako po ang nag-alaga sa mga nakababata kong kapatid noon. Ang kanyang inay ay may mga kapatid na inalagaan niya rin. Anong pangalan mo? Elara po. Kinuha ni Doña Esmeralda ang resume mula sa kamay ni Elara. Hindi niya ito binasa. Itinabi niya ito sa mesa. Kalimutan muna ang pag-a-apply bilang janitress. Kailangan ko ng mag-aalaga sa apo ko. Triplehin ko kung anuman ang inaasahan mong sahod. Magsisimula ka bukas. Natulala si Elara. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Isang donya na nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang yaya. Sa isang iglap, isang alok na parang hulog ng langit. Pero no, hindi ito totoo. Ang isang tulad niya, ngunit ang kahirapan ay isang malakas na puwersa, ang pangangailangan sa kanyang ina. Iyan ang nagtutulak sa kanya. Tinatanggap ko po, sabi ni Elara. Ang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon ay may halong pag-asa, isang malaking pag-asa. Isang pagkakamali sa pagpindot ng elevator, isang basag na florera. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo para kay Elara. Ngunit anong klasing buhay ang naghihintay sa kanya sa loob ng malamig na palasyo? Ito na ba ang katapusan ng kanyang mga paghihirap o simula pa lang ng mas malaking pagsubok? Ang unang araw ni Elara sa mansyon ng mga Montenegro ay tila isang panaginip na nakakatakot at nakakamangha. Habang binabaybay niya ang napakahabang pasilyo, ang sahig na marmol ay sobrang kintab. Nasasalamin niya ang kanyang sarili sa makintab na bato. Isang maliit at simpleng babae sa gitna ng karangyaan na hindi niya kailanman naisip na iiral. Ang bawat gamit mula sa mga chandelier na tila gawa sa mga diamante hanggang sa mga painting sa dingding ay sumisigaw ng yaman. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ito ba talaga ang kanyang bagong trabaho? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi, napakalayo sa ingay at gulo na kinalakhan niya sa Sitio Malaya. Doon, buhay ang bawat sulok. Dito, tila ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang pinakamalaking hamon ay hindi ang mga gawaing bahay na sa totoo lang ay kakaunti dahil sa dami ng iba pang mga kasambahay at chef. Ang pinakamalaking hamon ay ang bata, si Leo. Si Ileo, 6 na taong gulang. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa malayo, tila may sariling mundong ginagalawan. Bihira siyang magsalita.
Kapag tinatanong mo, sasagot lang siya ng isang opo o hindi po. O means, wala talagang sagot. Para siyang isang anghel na bumaba sa lupa, ngunit tila may dala ring lungkot. Ipinakilala siya sa akin ng isang private nurse. Si Leo po ay may bihirang kondisyon sa dugo, Elara. Kailangan ng dobleng pag-iingat. Bawal siyang masugatan, bawal mapagod. Ang kanyang pagkain ay sinusukat at ang kanyang oras ay naka-schedule. Lahat ng galaw mo kailangang maingat. Ang mga salitang iyon ay tila martilyo sa kanyang pandinig. Malaking responsibilidad. Sobrang laki. Sa simula, tila hangin lang ako para kay Leo. Hindi niya ako pinapansin. Kapag kinakausap ko siya, titingin lang siya saglit, tapos ay babalik na sa kanyang ginagawa. Madalas, makikita ko siyang tahimik na naglalaro sa kanyang kwarto o minsan ay nasa hardin, walang kibo. Ang kanyang mga iginuguhit, puno ng madidilim na kulay. Hindi ko maintindihan. Paano ko siya babantayan kung hindi man lang siya lumalapit? Paano ko siya aalagaan kung hindi ko siya kilala at si Doña Esmeralda laging nakabantay, ngunit mula sa malayo? Madalas, nararamdaman ko ang kanyang mga mata kahit hindi ko siya nakikita. Alam kong pinapanood niya ako sa mga CCTV camera na nakakalat sa buong mansyon. Bawat galaw ko, bawat kilos, bawat sandali, sinusuri. Ang kanyang trato sa akin, formal, malamig, utos dito, utos doon, walang emosyon. Nararamdaman ko ang bigat ng obligasyon. Ang takot na baka ako rin ay hindi magtagal tulad ng mga naunang yaya. Ang takot na baka hindi ko makayanan. Ngunit sa tuwing nararamdaman ko ang pagdududa, naaalala ko ang mukha ng aking inay, ang kanyang kalusugan, ang kanyang gamot, at ang pangarap naming magkaroon ng sariling bahay para sa aking inay. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong magtiyaga kahit gaano kahirap. Kahit gaano kakapit ang lamig sa mga dingding ng mansyon. At sa puso ni Doña Esmeralda, ito ay simula pa lang. Ngunit paano ko kaya magagawang buksan ang mundo ng isang bata na tila nakakulong sa sarili niyang katahimikan? Ito ang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Lumipas ang mga araw at linggo. Si Elara ay patuloy na nagtatrabaho, tahimik na sinusunod ang mga utos at matiyagang inoobserbahan si Leo. Sa hardin ng mansyon, kung saan ang mga bulaklak ay may iba't ibang kulay at ang hangin ay laging sariwa, doon madalas dalhin ni Elara si Leo. Nakaka-relax doon. Ngunit kahit sa gitna ng kagandahan, si Leo ay nananatiling tahimik. Madalas siyang nakaupo lang, nakatingin sa malayo o kaya naman ay abala sa kanyang pagguhit. Hindi siya masyadong nagsasalita. Si Elara sa kanyang pagmamasid ay nakita ang lalim ng lungkot sa mga mata ni Leo. Isang lungkot na hindi karaniwan sa isang bata. Ramdam niya, parang may pumipiga sa kanyang puso. Naiisip niya ang batang ito na kailangan niya ng higit pa sa alaga. Kailangan niya ng pagmamahal, kailangan niya ng pag-unawa, at iyon ang sinisikap ibigay ni Elara sa bawat sandali, sa bawat pagtitig, sa bawat pagpapakita ng pag-aalaga. Isang hapon, habang si Leo ay naglalakad-lakad sa hardin, malapit sa mga nakabiting orkidya, bigla itong natumba. Hindi malakas, hindi masyadong mataas. Ngunit sapat na para magulat ang pribadong nurse na laging kasama nila. Nagsimulang mamutla si Leo. Bigla siyang nahirapang huminga. Ang kanyang mga labi ay naging kulay ube. Isang emergency. "Leo! Oh Diyos ko! Leo!" Sigaw ng nurse. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Nagmamadali siyang kumuha ng kanyang telepono. "Tatawag ako ng doktor! Mabilis! Mabilis!" Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naging balisa siya. Ngunit si Elara, sa gitna ng kaguluhan, nanatili siyang kalmado. Naalala niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay nahihirapan ding huminga. Ang mga gabi na siya ang gumagabay sa paghinga nito. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ngunit ang isip niya ay mabilis na gumagana. Huminga siya ng malalim. Lumapit siya kay Leo, dahan-dahan, malumanay. Ngunit may matatag na galaw.
Umupo siya sa tabi ng bata at pinisil ng bahagya ang kanyang kamay. Ang mga mata ni Leo ay nakatingin sa kanya puno ng takot. "Leo," sabi ni Elara, ang kanyang boses ay mahinahon. "Makinig ka kay Yaya ha, huminga ka ng malalim tulad nito." Ipinakita niya kung paano. Dahan-dahan siyang huminga at pagkatapos ay idinilat niya ng bahagya ang kanyang bibig. Isipin mo na hinihipan mo ang isang kandila, dahan-dahan lang. Ganoon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, tila nagtuturo. Sa hindi malamang dahilan, sumunod si Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Elara. Hininga siya, dahan-dahan, unti-unti. Mula sa kanyang dibdib na tila dati ay may bumibigat, ngayon ay gumaan. Kumalma ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga labi ay unti-unting bumalik sa kulay. Nang dumating ang doktor, stable na si Leo, isang malaking ginhawa. Ang lahat ng ito ay napanood ni Doña Esmeralda sa monitor sa kanyang opisina. Nakaupo siya roon, nakatingin sa screen, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya si Leo na nahihirapan. Ang nurse, nagpapanik. Ngunit si Elara, ang katulong, isang simpleng babae, nakita niya. Nakita niya ang pagiging kalmado ni Elara. Ang desisyon nito, ang pagiging maingat at ang kakaibang paraan ng pagpapahinga. Nakita niya ang pagsunod ni Leo. Sa unang pagkakataon, isang kakaibang emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi pagkainis, hindi pagdududa, kundi pagtataka. At isang bagay na hindi niya panaramdaman noon para kay Elara. Isang kislap ng pagkilala, isang bahagyang pag-asa. Ang mga pangyayaring iyon ay nagbago ng lahat. Dahan-dahan. Ang isang simpleng hakbang ni Elara ay naging isang malaking hakbang tungo sa pagbuwag ng pader sa pagitan nila. Mula nang mangyari ang insidente sa hardin, may kakaibang pagbabago sa mansyon. Tila ang dating malamig na hangin ay nabawasan ng kaunti. Si Doña Esmeralda, kahit hindi pa rin masyadong nagpapakita ng emosyon, ay nagbago ang tingin kay Elara. Hindi na lamang ito puro pagdududa, mayroon ng bahid ng paggalang at pag-asa. Si Leo naman, dahan-dahan, unti-unti, nagsimula siyang maging mas komportable kay Elara. Hindi na niya ito pinapansin ng tulad ng dati. Minsan kapag naglalaro siya sa kanyang kwarto, papayag siyang umupo si Elara sa tabi niya. Titingnan niya ang kanyang mga iginuguhit kahit na madilim pa rin ang mga kulay, mga simpleng hakbang. Pero malaking bagay para kay Elara. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa napakalaking dining room, tumanggi si Leo na kumain ng mamahaling steak na inihanda ng chef. Hindi niya gusto. "Gusto ko yung sabaw na dilaw," sabi nito. Ang kanyang boses ay mahina, walang nakaintindi. Ang donya, ang mga kasambahay, ang chef, lahat ay nagtinginan. Sabaw na dilaw. Ano kaya yon? Nag-aalala sila. Baka mas lalo lang mawalan ng ganang kumain si Leo. Ngunit si Elara, naalala niya ang arroz caldo na niluto niya para sa kanyang sarili noong isang araw. Naamoy iyon ni Leo, ang simpleng lugaw na may manok, luya at kasoy, na may kaunting dilaw mula sa luyang ginisa. Naglakas loob siya. "Donya," sabi ni Elara dahan-dahang lumapit. "Baka po ang tinutukoy niya ay ang lugaw na may kasoy. Maaari ko po bang ipagluto?" Tumingin si Doña Esmeralda kay Elara. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mula sa lahat ng mamahaling pagkain, arroz caldo, ngunit nang makita niya ang pagkasabik sa mga mata ni Leo, pumayag siya. "Sige, kung iyon ang gusto niya." Nang ihain ni Elara ang mainit na arroz caldo sa harap ni Leo, isang ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Ngiti. Totoong ngiti. Pagkatapos, kumain ang bata ng may gana. Habang pinapanood sila, may kung anong kumurot sa puso ni Doña Esmeralda. Ang simpleng lugaw na iyon ay nagawa ang hindi nagawa ng lahat ng mamahaling pagkain sa mundo. Nagbigay ng ginhawa, nagbigay ng ngiti. Mula noon, nagsimulang magbago ang lahat, dahan-dahan.
Isang gabi, matapos matulog si Leo, naabutan ni Doña Esmeralda si Elara sa hardin. Nakaupo si Elara sa isang bench, malungkot na nakatingin sa buwan. Tila malalim ang kanyang iniisip. Iniisip mo ang pamilya mo? Tanong ng Donya. Ang kanyang boses mas malumanay na ngayon, hindi na matigas. Tumango si Elara. Ang luha ay halos umagos. Ang nanay ko po, si Aling Marta, may sakit po kasi siya. Ikinuwento niya ang kalagayan ng ina, ang paghihirap, ang pangamba, ang pangarap niya para sa kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi at ilaw ng buwan, ibinahagi rin ng Donya ang sarili niyang sakit. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak na si Isabela, ang ina ni Leo. Namatay siya sa panganganak, Elara, dahil sa parehong bihirang kondisyon sa dugo na minana ni Leo. Ang mga salitang iyon ay puno ng pait at lungkot. Ang kalungkutan sa mga mata ng Donya ay biglang naging malinaw. Hindi ito kasungitan, hindi ito kawalang pakialam, kundi takot. Takot na mawala rin si Leo. Ang tanging alaala na iniwan ni Isabela, ang tanging liwanag niya, ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy. Nahanap nila ang isang karaniwang bagay sa kanilang buhay, ang pagmamahal sa isang minamahal, at ang takot na mawala ang isang minamahal. Sa sandaling iyon, ang pader na nagyayelo unti-unting giniba. Nagkaroon ng koneksyon, isang tunay na koneksyon. Ngunit ang koneksyon na ito ay hindi makikita ng lahat. Meron ding mga matang nagbabantay at hindi natutuwa sa pagbabagong ito. Ang init ng ugnayan sa mansyon ay unti-unting nararamdaman. Ang dating tila malamig na hangin ay ngayon ay may dalang pag-asa. Si Leo, masigla na, madalas nang maglaro. Masaya nang makikipag-usap kay Elara. Ang kanyang mga ngiti, madalas na masilayan. At si Doña Esmeralda, naging mas bukas, mas malambing, hindi lang kay Leo, kundi pati na rin kay Elara. Ang mga pader na tila gawa sa yelo, unti-unting natutunaw para sa kanila. Ito ay simula ng pagiging isang pamilya, ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito. May isang tao, isang anino, si Carmela, pinsan ni Doña Esmeralda. Matagal na niyang pinapangarap na makuha ang tiwala ng Donya, ang kontrol sa yaman, at ang lahat ng kapangyarihan. Nakikita niya si Elara, ang simpleng katulong, bilang isang malaking balakid, isang banta sa lahat ng kanyang pangarap, ang isang hamak na katulong na gawa niyang pasukin ang puso ng aking pinsan. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa inggit. Para kay Carmela, si Elara ay isang mang-aagaw ng atensyon, isang mang-aagaw ng posisyon, kaya't nagplano si Carmela. Isang masamang plano. Kailangan niyang paalisin si Elara, kailangan niyang sirain ang tiwala ng Donya sa kanya, kailangan niyang itanim sa isip ng lahat na si Elara ay hindi mapagkakatiwalaan. Isang gabi, habang abala ang lahat, nakita niya ang isang pagkakataon. Alam niyang mayroong isang kwintas si Doña Esmeralda, isang mamahaling kwintas, pamana pa ng ina ng Donya. Ito ay simbolo ng kanilang yaman at ng kanilang angkan. Lihim na pinasok ni Carmela ang silid ng Donya. Dahan-dahan, maingat, kinuha niya ang kwintas mula sa jewelry box. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa pagkasabik. Ito na ang simula. Ito na ang simula ng pagbagsak ni Elara. Pagkatapos, nagpunta siya sa kwarto ni Elara, ang kwarto ng katulong. Walang tao, walang nakakita. Mabilis niyang itinago ang kwintas sa ilalim ng unan ni Elara. Ang kanyang ngiti, puno ng malisya. Kinabukasan, sumigaw ng malakas si Carmela. Ang kanyang boses, umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nasaan ang kwintas ng Donya? Nawawala. Ang aking pinsan, ang kanyang mamahaling kwintas. Nagkagulo ang lahat. Hinanap, nagtanong. Lumapit si Carmela kay Doña Esmeralda, ang kanyang mukha ay tila nag-aalala, ngunit sa loob siya ay nagtatagumpay.
Pinsan, baka dapat nating tingnan ang gamit ng bagong katulong na iyan. Mula nang dumating siya, nagkakaroon na ng mga kakaibang pangyayari dito. Ang kanyang mga salita, tila lason. Pinilit ni Carmela na halughugin ang kwarto ni Elara. Hinila niya si Elara. Pumunta ka sa kwarto mo, ngayon! Hindi makapaniwala si Elara. Bakit? Anong kasalanan niya? Ngunit kailangan niyang sumunod. Nang makarating sila at sa harap ng lahat ng mga kasambahay at Doña Esmeralda, si Carmela mismo ang humalughog, dahan-dahan. At doon, sa ilalim ng unan ni Elara, natagpuan ang kwintas. Walang hiya ka, magnanakaw ka. Akala ko ba matino ka? Ang kwintas ng pinsan ko, ninakaw mo. Sigaw ni Carmela, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Si Elara, umiiyak, hindi siya makapagsalita. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po alam kung paano napunta iyan diyan. Ang kanyang puso, halos madurog sa sakit at kahihiyan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Doña Esmeralda. Naghihintay ng kanyang hatol. Ang tiwalang unti-unting nabuo, nasa bingit ng pagkasira. Ang maliit na si Leo, nakita ang lahat, tumakbo, niyakap ang binti ni Elara. Tila sinasabing, naniniwala siya sa kanyang yaya. Ang hangin sa sala ng mansyon ay tila mas mabigat pa kaysa dati. Si Carmela, nakangisi, tila nagtatagumpay. Si Elara, nakayuko. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Si Leo, yakap ang binti ni Elar, tila sinasabing naniniwala siya. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Doña Esmeralda. Naghihintay ng kanyang hatol, ang kanyang desisyon. Humugot si Doña Esmeralda ng isang malalim na hininga. Ang dating malamig at mapanghusgang Doña Esmeralda ay tila naglaho na. Pinalitan ito ng isang lola. Isang lola na natutong tumingin, hindi lang sa nakikita ng mata, kundi sa nararamdaman ng puso. Maraming pagsubok na rin ang kanyang pinagdaanan at natutuhan niya na minsan ang katotohanan ay hindi laging nakikita sa unang tingin. Dahan-dahan, kinuha ng Donya ang kwintas mula sa kamay ni Carmela. Tinitigan niya ito. Pagkatapos tumingin siya kay Carmela. Ang kanyang boses, kalmado, ngunit may bigat, may matinding kapangyarihan. Carmela, sabi ng Donya. Ang boses ay matatag. Alam kong ikaw ang naglagay ng kwintas na yan dyan. Natigilan si Carmela. Nagulantang. Ano, pinsan, paano mo nasasabi yan? Malinaw na siya ang kumuha. Kitang-kita natin. Ang kanyang ngisi ay napalitan ng gulat at takot. Dahil ang kwintas na iyan, sabi ni Doña Esmeralda, habang dahan-dahang hinahawakan ang kwintas, ay peke. Hindi ito ang tunay. Isa itong replika, isang kopya lamang, ipinagawa ko para sa security display. Ang tunay na kwintas na pamana ng aking ina ay nasa loob ng vault ko. Tumingin siya sa lahat ng kasambahay. Pagkatapos muling bumalik ang tingin niya kay Carmela. Ginawa ko ito upang subukin ang katapatan. Ang katapatan ng mga tao sa paligid ko. At ngayon, nakita ko na kung sino ang tunay na magnanakaw, hindi ng kwintas, kundi ng tiwala. Namutla si Carmela. Wala siyang masabi. Ang kanyang bibig, nakanganga. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang lahat ng kanyang plano, gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, nabunyag. Nilingon ni Doña Esmeralda ang kanyang mga guwardya. Isang senyas lamang, walang salita. Paalisin siya sa mansyon na ito at sa lahat ng ari-arian ko, ayaw ko na siyang makita. Mabilis na iginapos ng mga gwardya si Carmela. Pilit itong nagprotesta, nagsumamo, ngunit walang nakinig, walang naniniwala. Siya ay tuluyang pinalayas. Ang pagmamalaki niya napalitan ng kahihiyan. Naiwan silang tatlo, si Elara, si Doña Esmeralda at si Leo. Lumapit ang Donya kay Elara. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata puno na ngayon ng pagsisisi at pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Elara, malambot. Patawarin mo ako, Elara. Hindi ka dapat dumaan sa ganito. Maraming salamat. Salamat sa iyong pag-unawa
at sa iyong katapatan. Ang tiwala, buo na matibay na. Nakahinga ng malalim si Elara. Ang bigat sa kanyang dibdib, unti-unting nawala. Ang luha, ngayon ay luha ng pasasalamat at ginhawa. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang malaking krisis ang biglang sumiklab. Si Leo, tila nagulantang din sa lahat ng nangyari dahil sa stress, sa takot. Bigla itong nanghina, ang kanyang katawa naging malambot at pagkatapos bumagsak siya. Walang malay, ang lahat ay napasigaw, ang lahat ay nagulantang. Mula sa isang pagsubok, tungo sa mas malaki pang pagsubok, ang kanyang buhay, ang buhay ni Leo, muling nasa panganib. Ito ay simula pa lang ng tunay na pagsubok ng kanilang pamilya. Ang kagalakan ng pagkakabunyag ng katotohanan tungkol kay Carmela ay dagliang napalitan ng matinding takot. Si Leo, ang munting bata, ay nakahandusay, walang malay. Ang kanyang mukha ay naging maputla, halos puting-puti. Ang kanyang hininga naging mababaw. Isang malaking gulat, isang malaking pangamba. Nabalot ang lahat ng matinding pangamba. Si Doña Esmeralda, na kanina'y puno ng galit sa pinsan, ay ngayon ay puno ng pagkabigla at takot. Malalim na takot. Agad siyang lumuhod, hawak ang apo. "Leo, apo ko!" Ang kanyang boses basag. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nagmamadali silang isinugod si Leo sa pinakamagaling na ospital sa syudad. Ang mansyon, na kanina'y tila humihinga na ng pag-asa, ay muling nabalot ng lamig. Ngunit ngayon ito ay lamig ng takot, lamig ng kamatayan. Sa ospital, nagulantang ang lahat. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling asikasuhin si Leo. Si Elara at Doña Esmeralda, magkatabi, naghihintay sa labas ng emergency room. Bawat minutong lumilipas ay tila isang oras. Ang bawat ingay ay tila nagpapahiwatig ng masamang balita. Ang pagtibok ng kanilang mga puso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang hepe ng mga doktor. Ang kanyang mukha, seryoso, walang kislap ng pag-asa. Doña Esmeralda, simula ng doktor. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Nasa critical na kondisyon po si Leo. Ang kanyang blood platelet count ay bumagsak ng husto. Kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo. Gumuho ang mundo ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata nanlalabo. Dugo, agarang pagsasalin, ang kanyang isip tila nawala ng direksyon. Ngunit ang problema po, patuloy ng doktor, ang kanyang blood type, ang O-negative na may particular na Bombay phenotype, ay napakabihira. Wala kaming sapat na supply sa blood bank. Sinubukan na namin ang lahat ng available na donor, pero walang tumutugma. Isang suntok, isang malakas na suntok sa puso ng Donya. Bihira o negative Bombay, ang mga salitang iyon ay tila umiikot sa kanyang isip. Sinubukan nilang kontakin ang lahat ng kamag-anak, bawat isa, ngunit wala ni isa man ang tumugma. Ang bawat minutong lumilipas ay panganib sa buhay ng kanyang apo, ang kanyang nag-iisang apo, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Si Elara na hindi umalis sa ospital ay narinig ang lahat, ang mga salita ng doktor. Paulit-ulit sa kanyang isip, bihira o negative, Bombay phenotype, may biglang bumalik sa kanyang alaala. Isang alaala mula sa health center. Noong minsan siyang nagpa-check up, sinabi ng doktor noon, bihira raw ang dugo niya, hindi niya masyadong pinansin noon. Ngayon, nagkaroon niyon ng malaking kahulugan. Tumindig si Elara. Ang kanyang puso, kumakabog ng malakas. Naglakas loob siya, lumapit siya sa doktor, may panginginig. Ngunit may paninindigan. "Dok," sabi ni Elara, ang kanyang boses ay medyo mahina pa. "Gusto ko pong subukan. Baka po pareho kami." Tiningnan siya ng doktor ng may pag-aalinlangan, isang kasambahay, pero sa desperasyon, pumayag sila. Kinuha ang dugo ni Elara para sa cross-matching. Ang lahat naghintay, si Doña Esmeralda, si Elara, ang mga nurse. Ang bawat tunog ng orasa
ay tila isang martilyo sa kanilang dibdib. Bawat segundo ay mahalaga, mahalaga. Makalipas ang halos 1 oras, ang pinakamahabang oras sa buhay nila, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha hindi maipinta. Halo-halo. Ngunit may kislap. Ngayon ay may kislap ng pag-asa. Hindi ka pani-paniwala, sabi nito. Nagulat ang kanyang boses. Perfect match. Hindi lang siya perfect match, may nakita kami sa genetic markers. Isang bagay na nagpapahiwatig ng familial connection. Nagulantang si Doña Esmeralda. Perfect match, familial connection. Ano, imposible. Paano mangyayari yon? Ngunit ang ngiti sa mukha ng doktor ay hindi mapagkakaila. Ang pag-asa, dumating. Ito ay isang himala, isang tunay na himala. Ang buhay ni Leo, ang kanyang apo, maililigtas sa isang paraan na hindi niya kailanman naisip. Ang dugo ni Elara, ang dugo ng isang simpleng katulong, ang dugo na may daladalang buhay. Ito ang sagot sa kanilang mga dalangin. Ngunit ang familial connection na sinasabi ng doktor, ano kaya ang ibig sabihin yon? Ito ba ay isang bagong misteryo o isang lumang lihim na matagal nang nakatago? Ang mga salita ng doktor ay tila isang bagong himala. Familial connection. Ang ibig sabihin yon, mayroon silang koneksyon, hindi lamang sa dugo, kundi sa pamilya. Nakaupo si Doña Esmeralda, tulala, hindi niya maintindihan. Paano? Paano nangyari iyon? Si Elara, ang simpleng katulong. Habang isinasalin ang dugo ni Elara kay Leo, nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Ang mga resulta ng blood tests, ang mga genetic markers. Nagtanong si Doña Esmeralda. Ngayon, hindi na lang siya nagtatanong tungkol sa trabaho. Nagtanong siya tungkol sa pamilya ni Elara. Sino ang kanyang ina? Sino ang kanyang ama? Ikinuwento ni Elara ang tungkol sa kanyang inay, si Aling Marta. Ang kanyang yumaong ama, isang construction worker daw. Maaga raw itong pumanaw. Hindi niya masyadong nakilala mga simpleng detalye. Mga detalyeng para kay Elara ay bahagi lamang ng kanyang nakaraan. Ngunit para kay Doña Esmeralda, ang mga detalyeng iyon ay nagsimulang magkabit-kabit. Isang lumang palaisipan, isang matagal nang nakatagong lihim, biglang may bumalik sa alaala ni Doña Esmeralda. Isang madilim na lihim, isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Bago sila ikasal ng kanyang yumaong asawa, si Don Ricardo, nagkaroon siya ng isang maikling relasyon. Isang relasyon sa isang simpleng babae mula sa probinsya. Isang babaeng Marta, si Marta. Ang pangalan, nagulat ang Donya, bunga ng relasyong iyon ni isang anak. Isang anak na hindi na nalaman ni Don Ricardo dahil maaga silang pinaghiwalay ng tadhana. Ang babaeng si Marta ay umalis at hindi na muling nagpakita. Ang anak na iyon ay si Elara. Para itong kidlat, tumama sa isip ni Doña Esmeralda, si Elara siya pala. Hindi lamang isang kasambahay, hindi lang isang taong pinili ng tadhana para magligtas sa kanyang apo. Si Elara ay kadugo niya, kadugo ni Leo. Si Elara, ang kapatid nga ng ama ng kanyang yumaong anak na si Isabela, at kung ganon, si Elara ay tiyahin ni Leo. Ang katotohanan iyon para itong bumulag sa kanya. Ang babaeng kanyang tiningnan bilang isang hamak na katulong, ang babaeng kanyang binayaran, ang babaeng halos paalisin niya dahil sa akusasyon ni Carmela. Siya pala ay nawawalang piraso ng kanilang pamilya. Ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang apo ay ang nawawalang anak ni Ricardo, ang kanyang nawawalang kadugo. Nang malaman ito ni Doña Esmeralda, napaluhod siya, hindi sa pagod, kundi sa labis na emosyon, ang lungkot, ang pagsisisi, ang pasasalamat, ang pagmamahal. Lahat ay naghalo. Ang kanyang mga luha umagos ng walang tigil. Elara, anak ko, bulong niya. Nang maging stable na ang kalagayan ni Leo at magising ito, ang una niyang hinanap ay si Yaya Elara. Ang kanyang boses,
Mahina pa, ngunit malinaw, pumasok si Elara sa kwarto. Sa likod niya, si Doña Esmeralda, ang kanyang mga mata namumugto, ngunit puno ng saya, puno ng pagsisisi, at puno ng pasasalamat. Elara, sabi ng Donya, ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi ka lang yaya ng apo ko at hindi lang kita babayaran ng pera. Hinawakan niya ang kamay ni Elara, malambot, maingat. Ang ibibigay ko sa iyo ay isang bagay na matagal nang dapat sa iyo. Niyakap niya si Elara ng mahigpit, isang yakap na puno ng taon ng pagsisisi, ng taon ng lungkot, at ngayon, puno ng pagmamahal at pagtanggap. Sa yakap na iyon, lahat ng pader, lahat ng agwat sa lipunan, lahat ng sakit ng nakaraan ay gumuho. Si Elara, ang simpleng babae mula sa eskinita, ay hindi lang nagligtas ng isang buhay. Nakahanap din siya ng kanyang tunay na tahanan, ang kanyang pamilya. Ginamit ni Doña Esmeralda ang kanyang yaman para ipagamot si Aling Marta sa pinakamagaling na ospital. Ang pamilya ay muling nabuo, hindi dahil sa yaman o dahil lamang sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig, sa pagpapatawad at sa isang himala ng tadhana, ang mansyon. Hindi na ito malamig na palasyo. Ngayon, ito ay isang tahanan, puno ng pagmamahalan, puno ng pag-asa. Mga kakwento, natapos na po natin ang isang napakagandang paglalakbay na puno ng aral at emosyon. Isang kwento ng dalawang mundong pinagtatagpo ng tadhana, ng mga lihim na nabunyag at ng isang pagmamahalan na mas matibay pa sa anumang yaman. Ang mansyon ay hindi na isang malam